Litong-lito ka na ba sa dami ng muscles sa forearm? Tutok lang dito sa The Pinoy Anatomist at pag-usapan natin ang anterior compartment ng forearm. Plus, some easy tips para mas madali silang tandaan. Ang forearm o bisig sa Tagalog ay may dalawang muscle groups. Anterior, ito yung mga muscles na nasa harap at posterior, ito yung mga muscles na nasa likod. For this video, focus muna tayo sa anterior compartment. Karamihan ng muscles sa anterior compartment ay nagmumula sa medial epicondyle ng humerus. At dahil nasa harap sila ng forearm, karamihan sa kanila ay involved sa flexion ng wrist at fingers. Kaya mapapansin mo ang salitang flexor sa maraming pangalan nila. May tatlong layers ang anterior compartment, yung superficial, intermediate at deep. Ang superficial group ay may apat na muscles. Ito ay ang pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus at flexor carpi ulnaris. Si pronator teres ang isa sa pangunahing muscle para sa pronation ng forearm. Pronation means iniikot nito ang forearm para nakatalikod o nakataob ang palad. Then we have the three wrist flexors arranged from lateral to medial. Ito ay ang flexor carpi radialis, palmaris longus at flexor carpi ulnaris. Madali lang ang pangalan nila. Flexor, ibig sabihin, ito yung action ng muscle. Carpi, nang ibig sabihin ay wrist. Radialis, ibig sabihin, ito ay nasa radial side at ulnaris kapag yung muscle ay nasa ulnar side. Kaya ang flexor carpi radialis ay nagfe-flex ng wrist at nasa radial side habang ang flexor carpi ulnaris ay nagfe-flex ng wrist at nasa ulnar side. Ang palmaris longus ang medyo naiiba ang pangalan, pero madaling tandaan dahil nasa gitna siya ng dalawang muscles. At may fun fact, kapag pinagdidikit mo ang thumb at little finger at nag-flex ka ng wrist, pwedeng makita ang tendon ng palmaris longus sa harap ng wrist. Pero wag mag-alala kung wala kang makita, normal lang yon. May mga taong naturally walang palmaris longus. Punta naman tayo sa intermediate at deep layers. Dito naman karamihan ay finger flexors. Sa intermediate layer, meron tayong flexor digitorum superficialis at sa deep layer, nandun ang flexor digitorum profundus. Again, simple lang ang pangalan. Flexor, ibig sabihin, flexion ng action. Digitorum means fingers or mga daliri. Superficialis, ibig sabihin ay nasa ibabaw. At profundus, ibig sabihin ito ay nasa ilalim. Pareho silang nagfe-flex ng fingers, pero magkaiba ang pangunahing joints na kanilang ginagalaw. Ang flexor digitorum superficialis ay pangunahing nagfe-flex ng proximal interphalangeal joint or PIP joint. Samantala, ang flexor digitorum profundus naman ay pangunahing nagfe-flex ng distal interphalangeal joint. Kaya tandaan, superficialis is to PIP, profundus is to DIP. Easy? Paano naman ang thumb? May sarili itong pangunahing flexor at ito ay ang flexor pollicis longus. Ang pollicis o pollex ay nangangahulugang thumb, kaya ang flexor pollicis longus ay ang ibig sabihin ay long flexor of the thumb. Sa pinaka-deep layer, mayroon tayong pronator quadratus. Para itong maliit na wristband na nakahiga sa distal forearm. Kasama ng pronator teres, tumutulong ito sa pronation ng forearm. Ngayon, importanteng tandaan ang nerve supply. Most muscles of the anterior compartment are supplied by the median nerve, pero may dalawang exceptions. Ito ay ang flexor carpi ulnaris at ang ulnar half of flexor digitorum profundus, dahil ang dalawang ito ay supplied ng ulnar nerve. So remember, ang anterior forearm ay teritoryo ng median nerve except for the flexor carpi ulnaris at ang ulnar half of flexor digitorum profundus. So paano natin tatandaan ang anterior forearm muscles? Ang superficial layer ay binubuo ng isang pronator at tatlong wrist flexors. Ang intermediate at deep layer naman ay binubuo ng isang pronator at finger flexors. Ang flexor digitorum superficialis ay para sa PIP joint at ang flexor digitorum profundus ay para sa DIP joint. Ang flexor pollicis longus naman ay para sa thumb. At sa nerve supply, mostly ay median nerve, maliban sa FCU at ulnar half ng flexor digitorum profundus dahil ito ay ulnar nerve. Gets mo?
Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-share mo sa friends mo para hindi na rin sila malito sa 4-hour muscles. Don't forget to like, share, and follow the Pinoy Anatomist para updated ka sa mga bagong anatomy reviews, challenges, at quizzes. Till next time, this is Dr. JC saying, kapag marami kang alam, hindi kulelat sa exam. Goodbye!